Sa isang payak na bahay kubo sa gilid ng kagubatan, namumuhay si Amihan na may tiyan na dahan-dahang lumalaking parang buwan sa kalangitan. Ang kaniyang mga kamay ay palaging mahinahon, umaalok ng tubig, nag-aalaga ng mga dahon na gamot, naglalagay ng kumot sa maliliit na hayop ng baryo. Kilala siya bilang babae na hindi nagpapabaya, kahit papaano ay napapanatili niyang may hapag ang maliit nilang pamilya habang si Lolo Mateo ay naglalayo para magtrabaho sa taniman. Ngunit sa loob ng gabi, may mga bulong na dumaraan, mga kwento tungkol sa manananggal na naglalakbay sa pagitan ng buwan at kagubatan. At natatakot si Amihan dahil hindi lamang siya ang nakatanggap ng pangamba. Dala niya sa dibdib ang buhay na aninaw ng isang bagong diwa. Isang gabi ng malakas na hangin, may isang pag-iyak ng nilalang na nagpagising sa buong bahay. Isang ungol na tila pinutol ng sugat at pagod. Nang buksan nila ang pinto, may isang anyong tao sa gilid ng landas, duguan at humihingi ng tulong. Siya ang manananggal. Ngunit sa ngayon, nakayakap sa anyong taong nalilito at nag-aalangan. Hindi agad tumanggi si Amihan. Sa kabila ng takot at dating paniniwala ng iba, inimbitan niyang pumasok ang nilalang at inabot ang mainit na sopas na may luya at loob ng halamang gamot. Napansin ni Lola Isay ang kakaibang marka sa pagitan ng mga balikat ng bisita, parang pagdurugo na hindi humihinto, at nagdila ng kamay para sa pagsusuri. Sa loob ng bahay kubo, may isang mahihinang lampara lamang at ang amoy ng palay at pinatuyong damo. Hindi nagtagal, naiwaksi ang pag-ibig na tila lumalaban sa takot. Pinunasan nila ang mga sugat, pinigyan ng kumot at ipinaubaya sa bisita ang natitirang silya. Habang nagpapagaling, hindi inamin ng bagong dating ang kaniyang tunay na kakayahan. Pinili niyang magkwento na siya ay isang manlalakbay na nawalan ng landas. Naiwan si Amihan na nagtatanong sa sarili bakit lalapit ang isang nilalang na sinasabing kumakain ng laman ng tao sa isang bahay kung saan nasa kanyang sinapupunan ang pag-asa ng susunod na henerasyon. Ang mga araw ay dumaan at ang bisita ay naging tahimik na kasama sa kanilang simpleng pamumuhay. Tumulong siya sa pagkuha ng tubig sa batis tuwing madaling araw, naglilinis ng hagdan ng bahay kubo at pinapungpong ang mga sugat gamit ang langis at dahon na pinaghalo ni Lola Isay. Dahan-dahang nabunyag ang isang bahagi ng kanyang katauhan. Sa kanyang titig may lungkot na hindi sinasalitang salita. Sa kanyang mga daliri, ramdam ang pagod ng panahon. Hindi nagtagal ay napansin ni Lolo Mateo ang kakaibang pagbabago. Tila ba humupa ang ubo ng kanilang anak noon, sumunod na naghilom ang sipon ng kanilang pamangkin na matagal nang hindi gumagaling. Ang mga kapitbahay na dati may agam-agam at nagtatakot, napansin din ang maliit na himala. Ang mga tanim sa bakuran ay biglang namunga. Ang kalabaw ni Ka Fernando ay nagbalik sigla pagkatapos ng pagpapahid ng bisita ng mahiwagang halamang gamot. Ngunit hindi lahat ay natutong magpasalamat. Sa pagsapit ng ikalimang araw, kumalat sa iba't ibang munti na dulo ng baryo ang mga usap-usapan. Ang mga matatandang lalaki na nagpapatrolya tuwing gabi ay nagulat ng kakaibang ilaw sa gubat. Ang mga kabataan ay nagkwento ng mga anino na dumarampi sa mga bubong. Pinagdudahan si Ka Fernando ang natuklasan niyang pagbabago. Nasaan ang pinagmulan ng bagong swerte ng kapitbahay? May mga malamig na tingin na dumaloy patungo sa bahay kubo ni Amihan, at sa likod ng mga tingin na iyon ay ang pangamba
na maaring mawala ang kontrol at diwa ng baryo. Isang gabi, naglakad si Ka Fernando patungo sa bahay at nagtanong ng matalim, "Sino ang babae na nagdala ng pag-asa sa inyo? Ano ang ibinigay niya sa inyo?" Ang pag-aalalay at katahimikan ni Amihan ay parang sagot. Hindi niya pinunyagang lahat. Ngunit kasabay ng katahimikan ay ang pagbubukas ng lihim. Natuklasan nila sa labas ang bakas ng malalaking paa, hindi tao, na tumuturo patungo sa madilim na gilid ng kagubatan. Lola Isay na may sinaunang karunungan ay napaharap sa bisita at nagtanong, "Sa anong kadahilanan ka dinala ng gabi rito? Ano ang tunay mong layunin?" Napatingin ang manananggal sa maliit na apoy at kumanta ng mahinang himig na hindi umanop ang tao. Ipinahayag niya na siya ay hinabol ng isang sumpa, isang lason mula sa mga halamang pinutol ng mga mandaragit, at ang kanyang puso ay nasaktan ng sapat. Ngunit sa kabila ng kaniyang pagkasugat, hindi niya pinili ang pag-atake. Sa halip, humingi siya ng tulong dahil sa isang kabutihang natagpuan sa di inaasahang tahanan. "Kapag nakabawi ako," wika niya ng mahina, "ang bubong ng inyong bahay ay hindi mauupos at ang inyong anak ay hindi magdurusa." Humakbang si Amihan papalapit, hawak ang kamay ng bisita at nakaramdam ng kakaibang init sa paghawak na iyon, hindi takot, kundi pagkilala sa pagkakapareho ng sakit at pag-asa. Sa gitna ng pag-aalaga, isang gabi ay nagising ang mag-anak sa malakas na sigaw mula sa karatig bahay. Ang mga batang babae ay tumakbo palabas at nakita na ang maliit na anak ng kapitbahay ay inilagay sa ilalim ng anting-anting na gawa ng isang hindi kilalang kamay, parang may masamang hangarin na magtangkang kunin ang sanggol mula sa ina. Natakot ang buong baryo. Ang mga matatanda ay humingi ng tulong at agad na nagtungo kay Ka Fernando para manguna sa paghahanap. Ngunit ang panganib ay hindi isang simpleng tao lamang. May mga palatandaan ng isang sumpang lumalaganap at ang pagbabantay ng gabi ay tila hindi sapat laban dito. Sa takot at kaguluhan, lumapit ang manananggal at tinanong si Amihan ng marahan, "Hahayaan mo ba akong lumabas sa gabi at hanapin ang pinagmumula ng sumpa? Ako ang may kakayahang sundan ang bakas nito." Tumakbo ang isip ni Amihan sa pagitan ng katarungan at takot. Alam niya ang mga kwento, ang gabi kung kailan ang katawan ng manananggal ay naghihiwalay at lumilipad ang ulo at katawan sa dilim. Ngunit nakita rin niya ang kabutihang ipinakita ng nilalang. Ang desisyon ni Amihan ay mawawala ng saysay kung susuwayin niya ang kanyang buong puso. Kaya't sa kabila ng pangamba, pinayagan niya siyang lumabas. Umaasa na ang pagkilos na iyon ang magliligtas sa sanggol at magbabalik ng kapayapaan sa baryo. Bago magtungo sa kagubatan, humaplos ang manananggal sa tiyan ni Amihan, isang kilos na puno ng pasasalamat at pahintulot. "Babawiin ko," sabi niya, "at kung ako'y nagtagumpay, hindi mo na muling mararanasan ang sakit ng pagkawalay." Maya-maya, lumipad siya sa ilalim ng buwan, nag-iwan ng banayad na simoy na parang paalam. Sa paglipad niya, naramdaman ni Amihan ang isang malamig na pangako sa hangin. May gagawin ang nilalang na hindi inaasahan ng lahat at ang baryo ay tatanggap ng kabutihan kapalit ng kanilang pagdamay. Sa pag-alis ng manananggal, nanatili ang katahimikan sa loob ng bahay kubo. Ang gabi ay nagmistulang mas mabigat. May pasakit na hinihintay na haharapin.
Ngunit sa isang maliit na sulok ng puso ni Amihan ay may pananalig. Kung ang kabutihan ay pinili niyang ibahagi nang walang hinihinging kapalit, marahil ito'y babalik sa kanila sa sandaling pinakamahalaga. Isang malakas na kaguluhan sa malayo ang nagbalik sa kanila sa katotohanan. Ang sigaw ng isang babae, ang pagtakbo ng mga paa sa lupa. At sa tunog na iyon, alam ni Amihan na ang susunod na hakbang ay magpapakita ng tunay na sakripisyo. Ang galaw ng buwan sa ibabaw ng kagubatan ay nagmistulang ilaw ng isang kapanganiban na paparating at sa ilalim ng liwanag nito, ang manananggal ay nagpapatuloy sa kanyang paghabol sa kadiliman. Hindi alam ng sino man kung siya ba ay magiging tagapagligtas o sanhi ng mas malaking hapdi. Hook para sa partidao, habang umiikot ang hangin at lumalabong ang mga anino, may isang katawang walang kaluluwa na naghahanap ng bagong tahanan at ang tanging bagay na makapipigil dito ay ang isang lihim na sakripisyo na kailangang gawin ni Amihan. Sa gitna ng madilim na kagubatan, mabilis na lumilipad ang manananggal sa pagitan ng mga puno. Ang kanyang pakpak ay humihiwa sa hangin na tila nagmamadali bago magsara ang gabi. Sa bawat sandaling lumilipas, nararamdaman niya ang pabilis na tibok ng sumpang nagpapahirap sa kanyang dibdib. Isang lasong ipinasa ng mga nilalang na nagputol ng mga puno ng diwata. Ngunit dala niya ang pangakong kailangan tuparin, masagip ang sanggol at sa huli, mabigyan ng kapayapaan ang pusong naghihintay sa bahay kubo. Sa di kalayuan, narinig niya ang hikbi ng isang bata, mahina, parang kinakaladkad papunta sa isang kuweba. Sumunod siya sa tunog at nakita ang isang malilim na anino, isang espiritong ligaw na naghahanap ng bagong sisidlan, desperado at gutom para sa kahit anong buhay na maaaring paglagyan. Alam ng manananggal na kung hindi niya ito mapipigilan, ang sumpa ay kakalat sa buong baryo. Habang papalapit, humarap ang espiritu sa kanya, ang mga matay parang apoy sa ilalim ng lupa. Hindi ikaw ang dapat makarating dito. Bulong nito, sabay abot ng madilim na kamay patungo sa kanya. Ngunit sa halip na umatras, ibinuka ng manananggal ang kanyang pakpak at nagsambit ng sinaunang panalangin na mula pa sa kanyang angkan. Nagliyab ang hangin sa pagitan nila. Nagkaroon ng sagupaan na gumising sa buong kagubatan. Ang mga ibon ay lumipad palayo. Ang lupa ay umuga sa bawat banggaan ng kanilang lakas. Dahan-dahang umatras ang espiritu, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Ang nilalang nakaharap niya ay pinili ng mismong kagubatan para sa tungkuling mas malaking kaysa sa kanyang sariling paghihiganti. Samantala, sa bahay kubo, hindi mapakali si Amihan. Ang kanyang tiyan ay naninigas paminsan-minsan at si Lolo Mateo ay lumuhod sa tabi niya. Hawak ang kanyang mga kamay na malamig sa takot. Kailangan ko siyang suportahan. Ani Amihan, pinipigil ang panginginig ng kaniyang tinig. Kung hindi ko haharapin ang sumpa na iyon, baka magbalik ito at baka ikaw ang susunod. Nais tumutol ni Mateo, ngunit nakikita niya ang determinasyon sa mga mata ni Amihan. Determinasyong hindi niya pa nasilayan sa buong pagsasama nila. Sa labas ng bahay, nagtitipon na ang mga kapitbahay, umiiyak ang mga ina at tinatamaan ng pangamba ang Amihan. Ang takot at galit ay lumalago, parang apoy na pinabayaan. Sa kabilang dulo ng kalsada, si Ka Fernando ay nagbalik mula sa pag-ikot sa baryo, dala ang balitang nagsusumamo.
May nakita akong marka ng dugo at bakas ng paa na hindi atin. Sinusundan nila tayo at marahil ang sanggol. Habang nagsasalita si Ka Fernando, napansin ni Lola Isay ang isang kakaibang ilaw sa likod ng bahay kubo. Isang mahina, ngunit maliwanag na sinag ng anino. Siya lamang ang nakakita at sa sandaling iyon, naunawaan niya ang tunay na panganib. Hindi lang espiritu ang papalapit, may kasama itong lilim na sumusubok sumanib sa kung sino mang pinakamahina sa paligid. Lumapit si Lola Isay kay Amihan at mahinang wika niya, "Kung mayroong pagkakataon na masagip ang lahat, ikaw ang susi. Hindi basta dahil ikaw ay ina, kundi dahil ang puso mo ay hindi natitinag." Noong una, naguluhan si Amihan, ngunit nang makita niya ang takot na tumatakbo sa paningin ng mga kapitbahay, alam niya may kailangan siyang harapin. Tumayo siya kahit nanginginig ang mga tuhod at inabot ang kamay ni Lola Isay. "Anong dapat kong gawin?" Bumalik ang eksena sa kagubatan. Sa pinakaloob ng kuweba, malapit nang magtagumpay ang espiritu nang bigla itong sumunod sa malamig na utos ng kalikasan. Narinig nito ang pagtangis ng isang ina at kahit anong uring nilalang, alam nito ang bigat ng paghihirap. Napaatras ang espiritu. Sa pagkakataong iyon, ang manananggal ay nagtuloy ng buong lakas, hinampas ang dilim at sinagip ang sanggol mula sa bangin. Mapula at nanghihina ang bata, ngunit huminga pa ito. Parang sinasabi na hindi pa siya kayang dalhin ng gabi. Pilit hinila ng manananggal ang sarili upang lumipad pabalik sa baryo. Ngunit ang sumpa ay parang mabigat na kadena. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon na hindi inaasahan ni Numan. Tinawag niya ang kanyang anyong kalahating tao, kalahating paniki, at ginamit ang huling lakas upang itaboy ang espiritu palabas ng kuweba. Ngunit ang kapalit, unti-unting nawawala ang kakayahan niyang lumipad. Pagkarating niya sa bahay kubo, agad siyang sinalubong ni Amihan. "Anak ko?" Bulong ni Amihan, sabay hawak sa maliit na katawang nanginginig sa malamig. Nakangiti ang manananggal, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may halong sakit. Nilapag niya ang sanggol sa bisig ni Amihan at nagwikang, "Dito nagtatapos ang sumpa, ngunit may kailangan kang gawin upang manatili itong ganap." Naglakad si Amihan papalapit sa kanya. Hindi na kinikilala ang takot sa hitsura ng bisita. "Ano yon?" tanong niya. "Isang pangako," tugon ng manananggal, "na ang iyong anak ay itataas mo ng may kabutihan, hindi poot. Na hindi mo ituturo sa kanya ang galit sa mga nilalang kagaya namin, na hindi mo ikakalat ang takot na pumapatay sa pag-unawa." Lumuhod si Amihan at yumakap sa kanya, parang kaibigan na matagal nang nawalay. "Ipinapangako ko," sabi niya, "sa puso ko at sa anak ko." Nagliwanag ang paligid. Ang sumpang bumabalot sa katawan ng manananggal ay napunit. Ngunit kasabay nito, unti-unti siyang nagiging usok. Hindi bilang parusa, kundi bilang pagbalik sa lugar na dapat niyang puntahan. Bago tuluyang maglaho, ipinikit niya ang mga mata sa huling pagkakataon at bumulong. "Kapag dumating ang araw na kailangan mo ako, tatawag ka sa hangin at may tutugon." Nang mawala ang kaniyang anyo, nakita ng lahat sa baryo ang pagbabalik ng sigla sa mga halaman, paghupa ng takot at unti-unting pagbalik ng kapayapaan. Kinabukasan, nagising si Amihan sa malakas na pag-iyak ng sanggol. Ngunit hindi dahil sa takot. Malusog na ito, makrosinga, parang walang nangyaring panganib. Ang buong baryo
kabilang si Ka Fernando, ay lumapit sa bahay kubo upang ipaabot ang kanilang pasasalamat. Nakita nilang ang takot ay hindi laging masamang tanda. Minsan, gabay ito para harapin ang katotohanan. Lumapit si Ka Fernando, humingi ng tawad at ipinangakong hindi nahahayaang muling maghari ang puot sa kanilang mga puso. At si Amihan, napatingala siya sa liwanag ng umaga, hinahaplos ang anak niya at ngumingiti. Hindi dahil natapos ang panganib, kundi dahil nagsimula ang bagong araw. Isang araw na puno ng kalayaan, pag-asang walang pinipili at kabutihang hindi natitinag. Ngunit sa isang sulok ng kagubatan, may humahaplos na malamig na simoy. Isang paalala na ang kapayapaan ay nagiging madaling kalimutan. Ang tanong, handa na ba sila sa susunod na hakbang ng kapalaran? Hook final para a historia entera. Sa pinakailalim ng kagubatan, may bagong aninong gumagalaw. Isang nilalang na nagising matapos mapuksa ang sumpa, naghihintay, nagmamasid at nakatingin direkta sa baryo na parang may utang na hindi pa nababayaran. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi mo na ma-miss ang mga ganitong kwento.